Pumasok ako ng school na may pasa sa katawan. Pero nahiya ako na makita ng ibang tao yun kaya nag-jacket ako. Kahit na mainit, ayos lang. Matakpan ko lang ang mga pasa ko sa katawan. Na yan? Bagong porma? Naka-jacket mainit? Pauso ka din eh. Uy, huwag nyo nga inaano yan. Baka malay nyo, anak ng mafia boss yan. Sabay-sabay silang nagtawanan pero hindi na ako nagpa-apekto dun. Walang-wala pa yun sa pananakit na ginagawa sa akin. Hinayaan ko sila kasi hindi naman nila ako sinasaktan tulad ng ginagawa sa akin. Kaya parang wala na lang sa akin ang pambubuli nila. Pumasok na yung prof namin at Lahat ba may nagawang assignment? Pakilabas. isa-isa kami tinawag ng teacher namin. Halos lahat sila merong assignment, maliban sa akin. At bakit wala kang assignment? I'm sorry, ma'am. Nakalimutan ko pong gawin. Nakalimutan? O tinamad? Lagi na lang pang ganito? Ilang beses na kitang pinagbigyan dahil hindi ka nakikipag-participate sa class ko. Ang totoo kaya hindi ko magawa ang assignment ko dahil pagod at puro sakit ang binibigay sa akin ng tatay at mga kapatid ko. Hindi ko na iniintindi ang sarili ko. Kahit sa simpleng paggawa ng assignment hindi ko na magawa dahil walang araw na binubugbog ako. Hindi ko na kayang gawin ang iba pang gawain dahil gawain ko pa lang sa bahay. Pagod na ako. Ubos na ang lakas ko doon pa lang sa pagmamaltrato nila sa akin. Hindi ka ba nahihiya sa mga classmate mo? 3 beses ka nang bumalik ng grade 8. Napag-iiwanan ka na. Halos lahat ng kasabayan mo graduate na habang ikaw nandito pa din. Simpleng assignment lang ang pinapagawa ko, hindi mo pa magawa. Bakit? Wala ka namang ginagawa kundi mag-aral lang ah. Nagtatrabaho ka na ba? Hindi po, ma'am. Oh, hindi naman pala eh. Kung tutuusin, mas marami pang ginagawa akong trabaho kaysa sa inyong mga estudyante. Ang gagawin nyo lang naman makinig at gumawa ng project na pinapagawa ko. Pero yun lang, hindi mo pa magawa. I'm sorry, ma'am. Hindi na po mauulit. Ay, papatawag kong parents mo bukas din. Pero ma'am, ilang taon ko nang hindi nakikita at nakakausap ang parents mo. Huwag mo sabihin umalis na naman ng bahay nyo. Ano? Lagi na lang wala tuwing ipapatawag ko sila? Nagpipigil tumawang mga iba kong kaklase. Yung iba tahimik lang pero alam kong pinagtatawan na din nila ako. Paano ko mapapapunta ang parents ko sa school? Wala namang pakialam sa akin ng tatay ko. Maging si kuya din wala din pakialam sa akin. Wala naman akong kilala na pwedeng magpunta sa school ko. Graduate na sana ako ng high school pero hindi ko na matapos itong grade 8 ko dahil sa paulit-ulit nilang pananakit sa akin. Lahat ng pangangailangan ko sa school hindi nila maibigay sa akin. Kaya lahat ng subjects bumabagsak ako dahil hindi ko magawa ang project na pinapagawa nila sa akin. Kahit ang bakin sa school hindi ko magawa. Wala naman kasi akong trabaho at wala din trabaho ang tatay ko. Alam kong may mga sariling pera ang mga kapatid ko pero mas iniintindi nila ang sarili nila. Kahit ni piso wala silang inambag sa buhay ko. Wala silang pinapakain sa akin. Kaya thankful ako dahil kahit konti may naibebenta akong candy sa school. One time, may nagsabi na bibilin daw lahat ng paninda ko pero inubos niya lahat yun at walang binayad sa akin ni 25 centimo wala siyang inabot sa akin. Buti may mga bumibili sa akin at nagugustuhan ng gawa ko. Thankful pa din ako dun. Nang makauwi ako, hindi pa rin ako nakaligtas sa mga pambubuli sa akin ng mga kaklase ko. Pinagtatawanan ako at tinataboy. Hindi daw ako nababagi sa school na to. Inihiling nila na sana mawala ako sa mundong to. Gusto kong maggawin ng tapusin ng buhay ko pero alam kong hindi sagot yun. Alam kong may plano ang Diyos sa akin. Hindi sagot ang tapusin ng buhay nang dahil sa pinagdadaanan ko sa buhay. Alam kong masakit pero ganun talaga ang buhay eh. Kailangan mong lumaban. Papayag ka ba na apihin ng ibang tao? Papayag ka ba na matalo ng kalungkutan? Papayag ka ba na wakasan ng iyong buhay kahit na hindi mo pa araw? Pwede naman sigurong magpahinga. After nun, okay na. Kikising na parang walang problema.
Umuwi ako ng bahay na pagod. Wala naman ako masyadong ginagawa sa school pero yung katawan ko, pagod na pagod. Walang tao sa bahay kaya nagsaing na ako at tinugasan mga platong nakakalat sa lamesa. Kasama pa dun yung mga boteng walang laman na ininom ng tatay ko kanina. Pagod na pagod ang katawan ko. Pero pagdating dito sa bahay, nawawala yun dahil kailangan ko maging masigla at masipag pagdating dito sa bahay. Ayaw kasi nila ang tatamad-tamad. Ayaw din nila akong nakikita. Kaya madalas na nasa kwarto ako. Nakakulong at inaantay silang matapos kumain. Swerte na lang kung may matitira silang pagkain at yun ang kakainin ko. Mas gugustuhin ko pang pumasok ng school kesa umuwi ng bahay. Dahil sa school, nakaupo lang at makikinig. Hindi tulad dito na kilos ako ng kilos. Pahinga ko kakaunting oras lang. Oy, may pera ka ba dyan? Ako na, bibili ako alak. Pambili na lang po ito ng ulam. Wala akong pake. Baka po wala kayong kakainin mamaya. Eh di dumiskarte ka. Pero Sumasagot ka na. Bigla naman akong hinawakan ni kuya sa braso ng napakahigpit. Nag-uumpisa na naman ako magpigil ng luha at iniiwasan na huwag tumulo yun. Dahil alam kong dadagdagan nila ang pasako. Wala ka nang ambag sa bahay, sumasagot ka pa. Malaki ba hinihingi sa'yo ni tatay para pagdamutan mo? Wala akong laban. Wala akong magawa kundi ibigay ang gusto nila. Kung hindi ka pa masasaktan, di ka pa susunod. Lumayas ka nga.